nung nakaraang linggo, specifically po, no, kung ikaw ay narito ka last Sunday at yung narinig mo kung ano yung mensahe na nabahagi dito sa pulpito, si Brother Kiko po ay nagbigay po ng message, napaka-powerful. Ang kanyang mensahe, ang titulo ay paano mag-isip kagaya ni Jesus. Natandaan nyo yun? Last Sunday lang yan. Dapat oo tayo ha, kasi fresh na fresh pa. So akalain mo yun, pwede pala tayong mag-isip na kagaya ng pag-iisip ni Jesus? Kaya pala yun, na tayo bilang anak niya, maaari pala tayong mag-isip na kagaya ni Jesus. So yun po yung ating pinag-usapan. And syempre, there's so much more that we can talk about that dahil yun nga po yung flow ng mga mensahe na ating narinig the past weeks. So ipagpapatuloy ko po yun ngayong hapon na ito. Isa sa nasabi po ni Brother Kiko na talaga namang tumatak sa akin, yung sinabi niya na ang bagong kaisipan ay laging bumabalik sa kapahingahan. Alam niyo yun? Ang bagong kaisipan daw ay palaging pumabalik doon sa kapahingahan or rest. Amen. Okay. So tayo po ba gusto natin ng rest? Gusto natin ng kapahingahan? Gusto natin yung relax tayo sa Panginoon? O huwag masyado na antukin kayo ngayon ha. Okay, kasi sa 3 p.m. service la tayo gising. Tama po ba? Ay, talaga naman. Okay, praise God. Mapapatunayan natin yan as we move along this afternoon. So, pagpapatuloy natin ang usapan na yan, nais kong basahin itong verse na ito na isa ito sa mga pinaka-foundation natin the past weeks. Matatagpuan natin yan sa Romans chapter 12, verse 2. So, maaring pwede niyong isipin na, na naman? Yan, okay lang yan. Kasi there's something about hearing the word kahit na paulit-ulit siya, but there's just something about it na makikita mo na, wow, hindi ko pala kayang i-exhaust, no? Kung ano yung nais ng Panginoong Diyos na sabihin sa akin, even just with one verse. Sabi niya dito sa verse 2 ng Romans 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay, I wanna stop there and analyze natin. So, ibig sabihin, ang mundong ito ay may sariling takbo, tama? Meron siyang sariling kultura, meron siyang mga sariling mga paniniwala, okay? At sabi niya, mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. So, maaari pala tayong mag-iba sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Hindi pala tayo kailangang umayon sa takbo ng mundo. Gets? Okay, patuloy po natin. At kung gagawin daw natin yon, sabi niya, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Another thing na pwede nating makuha dito, church, may kalooban ang Diyos para sa atin. At dito sinasabi ni Apostol Pablo na maaari nating hindi maunawaan ang kalooban ng Diyos sa atin kung tayo ay nakikiayon sa takbo ng mundo. Okay? So, pwede pala na hindi natin malalaman, magkakaroon tayo ng confusion, kumbaga, sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin kung tayo ay nakikiayon sa takbo ng mundo. Okay? Gets natin yan ha? So, ano daw yung kalooban ng Diyos para sa atin? Kung ano yung una dito, sabi nyo nga mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Yan. So, mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ang ganda ng kalooban ng Panginoon para sa bawat isa. Naniniwala ba tayo dyan? Para sa iyo yan, kapatid. Para sa iyong pamilya yan, kapatid. At nais ng Diyos na makita natin yan, maintindihan natin at lakaran natin. Kung kaya tuwing tayo po ay pumupunta dito sa church, nagkakaisa tayo, o di kayo sa mga life groups po ninyo, pinag-uusapan natin ang kanyang salita. Bakit po? Dahil sa salita lamang ng Panginoong Diyos, doon natin matatagpuan kung ano yung kanyang kalooban para sa atin. Agree? Yes, hindi natin makikita yan sa mundo kasi nga iba ang takbo ng pag-iisip ng mundo. At alam din natin, sabi ng kanyang salita, mga kapatid, tayo, we are in this world. Nandito tayo sa mundo ngayon. Obvious ba? Yes, nandito tayo sa mundo. Tingnan mo yung katabi mo, nandito pa siya sa mundo, right? We are still in this world. Pero bilang anak ng Panginoon, ang sabi ng kanyang salita, but we are not of it. In fact, other parts of the Bible calls us aliens and strangers in this world. Kasi hindi ito yung ating, kumbaga, we're not gonna stay here forever. Okay? Hindi natin pag-uusapan yan. Pero then again, that's the truth. Not for today, no? But then again, that's the truth na kung saan, we are in this world right now, but we are not of it. Kung kaya't, kailangan matutunan natin kung saan tayo. Ano yung dapat na kultura
na matutunan natin at lakaran natin. That's one of the reasons why ito yung ating pinag-uusapan ngayon. Okay? So patuloy na binabago ng Panginoon ang ating kaisipan. Ilan sa atin dito nagpapasalamat na binabago ng Diyos ang iyong kaisipan? Yes, okay? No, but then even if you're gonna look at it, ang sabi nitong verse na binasa natin, there is a responsibility. Meron tayong responsibilidad, mga kapatid. Kasi kahit na sinasabi natin na binabago ng Diyos ang ating kaisipan, ngunit kung titingnan nyo yung verse na talaga namang, tingnan nyo kung ano yung sinasabi niya, the responsibility actually, okay, is upon us. Dahil sabi ng ating Diyos sa pamamagitan ng salita na sinambit ni Apostol Pablo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Okay? Ibig sabihin, whose responsibility it is. Sino ang magbabago ng ating isip? Kung titingnan mo, maaari nating sabihin ang Diyos, right? Pero if you're gonna look at it, tayo po yun. It's our own choice. It's our own decision na tayo ang magbago ng ating kaisipan. Dahil from the very beginning, ang Diyos gusto na niya talaga na baguhin ang ating pag-iisip. Pero kung hindi tayo willing, mga kapatid, alam niyo ba na walang magagawa ang Diyos doon? Because He has already given us that free will to choose, right? Kaya nga you are in the right place at the right time, doing the right thing. Bakit? Because it's by your own choice na nandito ka ngayon para pakinggan ang salita ng Diyos, para baguhin mo ang iyong kaisipan. Tama ba? Amen. And because of that, patuloy na rin nare-renew ang ating isip in accordance to God's will for us. So ngayong hapon na ito, okay, sa pagpapatuloy po ng mensahe, ito naman yung title na gusto kong ilagay sa message po na i-share ko sa inyo, no? Ang title ko po ay Bagong POV. Yan. Bagong POV. Ilan sa inyo dito ang medyo active sa social media? At nakikita nyo yan sa mga post. Sabi niya doon, POV. Yun pala yung POV. Ano yung POV na yan? Okay, POV. Anong ibig sabihin ng POV? Okay, POV. Point of view. Yan. So, point of view. So, POV stands for point of view. It is commonly used, syempre, para meron akong talaga namang maibigay na definition sa inyo, no? Although alam ko na point of view yon, pero sabi nga niya, it's commonly used as a tag or caption to indicate that the content being shared represents the perspective or viewpoint of the person posting it. Ilan sa inyo ginamit ang POV pag nag-post kayo? Yeah, okay? So yun, no? So, it is often used in creative or storytelling contexts where users may create videos or images that simulate a specific situation or scenario. Now, what is POV in real life? Kasi ganun yung sa social media. You know, there are two kinds of points of view. Ang isa daw ay yung tinatawag na physical na observation and the other one is mental outlook or attitude. Yan. So yun yung ating pag-uusapan. I believe na ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng panibagong POV. Yes? At ito ay sumasang-ayon sa kanyang nais para sa atin. Now, para meron pa akong maipost later on, gagawa ako ng video. Okay, short lang po, magka-capture ako ng video natin, ha? Ito po yung aking magiging POV. Ito kasi ito talaga yung POV ko ngayon. So, short lang po yan. Mag-hi lang po kayo, ha? Mag-smile-smile lang kayo kasi ito yung aking POV, alright? So, ito yon. So, POV, okay, 3 p.m. service. And the people are so excited. Yay! Yan. Thank you. O, di ba may ganun pa? Okay? So, yun. Tingnan natin kung ma-post ko yan mamaya kung hindi ko makalimutan. But nonetheless, this is my point of view right now. Andito ako sa stage, nakikita ko kayo. Okay? Iba rin yung point of view ninyo kasi kayo ngayon ang nakaupo sa harapan ko. Tama? Yun. Now, kung ganyan na iba-iba yung point of view natin, paano na ngayon? Ano dapat ang basehan natin para tayo ay talaga naman na sumang-ayon doon sa point of view ng Panginoon? Of course, ang ating basis dapat ay ang kanyang mga salita. Yes? Kaya paulit-ulit natin itong pinag-uusapan para tayo ay magkaroon ng bagong POV. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, sabi niya dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya.
Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayo'y tumanggap na kayo ng kanyang habag. So, ito'y isa sa mga verses na kung saan makikita natin yung point of comparison. Yung meron ba yung term na noon at saka ngayon. Kumbaga, noon, pwede nating sabihin, before Christ, ganito tayo. Ganito tayong mag-isip, ganito tayong, umakto, okay? Pero ngayon, pwede nating sabihin, after Christ, okay, ay binago na tayo. Tama? So, often ginagamit natin, kaya meron tayong testimony kasi noon, okay, di pa natin kilala ang Panginoon, ibang-iba talaga yung point of view natin. Ngayon, na nasa Panginoon tayo, ay kailangang magsuot tayo ng, sabi nga kanina ni Pastor Stephen when he was preaching sa morning service, it's like putting on new lenses. Di ba? At nagkakaroon tayo ng kaliwanagan. Nakikita natin na, iba na yung pananaw natin sa Panginoon. Ilan sa inyo dito masasabi ninyo na before Christ, iba nga yung pananaw niyo sa mundo at sa buhay. But now that you're in Christ, it's also different. And when I say different, it's better. Yeah, di ba? Iba na yung pananaw mo sa buhay. Dati, puro mga responsibilidad lang na ang bigat, ang hirap. Pero ngayon, although it's true na alam mo yung responsibility, pero alam mo na hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. And there's a greater purpose. Amen? Kung bakit nariyan ka, kung bakit tayo nandito bilang kanyang mga anak. So ito, sa verse na ito, nakikita natin na sabi niya, dati, nasa kadiliman tayo. Ngunit ngayon, nandito na tayo sa kaliwanagan. Sa kadiliman, ano yung perception natin? Yung perception natin ay natural, madilim. Madilim nga, kadiliman niya, di ba? It's darkened. Hindi natin nakikita ng maliwanag. Ngunit ngayon na nandito tayo sa kaliwanagan, we see clearly now. Maliwanag na, kitang-kita na natin. At dahil dyan, nakaka-take tayo ng sure steps. Dahil kung madilim, di po ba, pag madilim, medyo hindi ka sigurado kung saan ka aapak. Tama po ba? Pero kung maliwanag, natural, nakikita mo na. So, medyo mas sure na yung, hindi lang medyo sure na yung steps mo. So, ganun yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. We have now a new point of view. Dati, madilim, may confusion. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ikaw, isang kabataan, tapos sabihin na natin na, ano ba talaga, what does my future hold? Medyo confused ka. But I am telling you right now, as a young person, I declare this over you. Binubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata at nagkakaroon ka ng bagong point of view, pangitain sa buhay. Okay, a vision, a clear vision, para wala ng confusion, but instead there's clarity kung ano yung nais ng Panginoon para sa'yo. Tinatanggap mo ba yan? Yes, tanggapin natin yan sa Kanya na nagaling po sa Kanya. So again, God is giving us a new POV. It's like being given a new lens. Okay? Napaka-importante kung ano yung nakikita mo ngayon. Kung ang message natin last week is, yung tayo ay paano mag-isip na kagaya ng Panginoon, maaari rin natin sabihin na paano tayo tumingin, what do we see, ano yung nakikita natin, yung nakagaya ng paningin ng Panginoon. Because I believe na sa Panginoon walang confusion, tama? Okay? Sa Kanya, clear lahat yan. Alam niya kung ano yung purpose niya para sa bawat isa sa atin. So, going back to Romans chapter 12 verse 2 at with our message on having a new POV, 3 punto na gusto ko pong maibahagi po sa inyo. Number 1, I believe this, a new POV means having a new way of thinking. Yan, okay? So having a new POV, magkaroon tayo ng bagong POV, ibig sabihin yan ay meron din tayong, ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng bagong kaisipan. O di kaya, pwede nating sabihin, nagsisimula ito sa pagkakaroon ng bagong kaisipan. It starts with having a new way of thinking. No? I remember Pastor Stephen kanina, nung siya po ay nag-share ng morning service, which, you can go back to and you can listen to as well, na sinabi niya na while it's true na renewing the mind, yung pagbabago ng ating kaisipan ay napaka-importante. Ang tanong, saan natin binabase yung pagre-renew ng ating kaisipan? Kapatid, kung ikaw ay binabago mo yung iyong kaisipan patungkol sa mga bagay-bagay sa buhay mo, saan ito nakabase? Dapat maging maliwanag na po sa ating lahat, nakabase yan sa salita ng Panginoon. Amen?
No doubt about it. Yun lang kasing pinaka-sure, okay, na foundation. Yun yung pinaka-sure ba na direction. Hindi na tayo kailangang tumingin kung saan-saan pa. Yes? Hindi na tayo kailangang mag-guess. Hindi na tayo, hindi na tayo kailangang lumayo pa. Kasi binigay na ng Panginoon ang kanyang salita. Yun na yung basihan natin. That's the reason why we keep on renewing our minds. It's based on the Word of God. Yes? So, kagaya dito sa Ephesians chapter 4, verse 20, saan tayo nagsisimula? Nagsisimula tayo sa kanyang salita. So, sabi nga niya dito, verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. In fact, kanino tayo nagsisimula tayo sa Panginoon. Kasi siya naman talaga ang basehan natin ng lahat. Kaya nga sabi niya, hindi daw ganun ang natutunan natin tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Huwag na tayo maghanap kung saan-saan. Yes? Na kay Jesus na lahat ang solusyon. Tama? Na kay Jesus ang kasagutan ng lahat ng ating mga katanungan, lahat ng ating mga concerns. Kaya sabi niya dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Look at that. Napaka-clear sa Tagalog. Again, it's on us. Na tayo daw ay magbago tayo sa diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, ang process ng renewing of the mind, I remember isa sa mga mensahe na shinare ni Pastor Jusel coming from this verse, is yun pong pagtanggal mo ng dati at pagsuot ng bago. Do you remember that? So, pag tinanggal mo yung dati, remember yung kanyang illustration na jacket. If you take it off, you know what? It's also important to put on something. Yan. So pag tinanggal mo yung dati, dahil alam mo na hindi na yung karapat-dapat para sa iyo, don't stop there. Dapat meron kang isuot na bago. Tama? Okay, meron akong ipapakita na isang illustration. Ganito po yung process ng renewing of the mind. So meron na daw tayong dating, umaayon tayo sa dating sistema ng mundo. For example, ilan po sa inyo dito, nasubukan nyo na ang magpalit ng diapers ng bata? Maring anak nyo, pamangkin yan, madami. Okay. So, I want to refer to our old way of thinking as what, sabi nila sa English, stinking thinking. Yeah? Stinking thinking. Bakit? Kasi totoo. Iba yung isip ng mundo eh. Ang isip ng mundo, punong-puno ng selfishness. Yan ang kaisipan ng mundo. Dapat akin lang. Di ba? Ang kaisipan ng mundo ay punong-puno ito ng hatred and jealousy. Yan yung kaisipan na makamundo. Okay? Punong-puno siya ng, kung hindi mo iniisip yung iba, pero yung para sa'yo lamang at kung ano pa. So that's something that we can refer to as thinking thinking. So halimbawa po yung bata, okay? Ayan, okay, so naku, may naamoy ka, yung baby, ano kaya yan? Alam mo na, no? Na, oops, may ginawa yung baby. Lalo na kung number 2, medyo umaalingasaw yan, tama? Okay, so ayan, kailangan ng medyo mag-imagine tayo, okay lang yan, medyo gross, pero kaya natin yan, can handle pa. So what do you do? As a parent, o di kaya a tito or a tita, ano gagawin mo? You know that it's time na bihisan or palitan yung diapers ng bata, tama? Okay, paano natin pinapalitan do? Now, hindi tayo kumukuha ng bagong diapers at ipinapatong natin sa dati. Pwede ba natin gawin yun? Bahala ka, pwede mong gawin yan. Pero, ang mangyayari ay, pag pinatong mo yung bago dun sa dati, ano mangyayari? Mamaya aalingasaw din yan. Tama? Alingasaw din yan. At saka maiirita yung bata. Bakit? Kasi nga, andun pa din yung dati. So kahit na napatungan, may naamoy ka pa din. That's not the process of renewing of the mind. Hindi mo ipinapatong ang bago sa dati. You have to get rid of the old. So what do you do with the child? When you change the diapers, you take off, tanggalin mo yung messy diapers. Tanggalin mo yung stinking thinking, right? At pag tinanggal mo yan, punasan mo, linisan mo. Okay? If it's too much, paliguan mo, tama? At saka mo ilagay yung fresh new diapers.
Then, hindi na irritable yung bata. Enjoy na siya. That is similar. No? There's a similarity when we renew our mind. If there is something that's not supposed to be there, na hindi base sa salita ng Panginoon, we get rid of it. Kalimutan na natin yan. Hindi na natin siya pagbubulay-bulayan. Sinusurrender natin sa Panginoon. At hinahayaan natin na mapalitan yan ng mga panibagong pag-iisip, panibagong kaisipan. Amen? So now, we can have a new POV. Bago na. Bakit? Dahil meron na tayong bagong kaisipan or a new way of thinking. Nakuha po natin. So let's change the way we think. Then we can start to have now a new POV. Nag-iiba na yung ating nakikita. Nag-iiba na yung ating, mindset, no? It starts with the mindset. Sabi nga natin, mindset lang yan, mindset. Di ba? Okay, iniiba ng Panginoon yan, but we have to be willing as well. So, again, going back to that verse also na nabasa natin kanina sa 1 Peter, old versus new. So, may mga old way of thinking, we get rid of that. Example, mga thoughts of failure. Is that as thinking? Thoughts of failure? Yes. Yung worry and fear, karapat-dapat ba yan sa ating kaisipan? No, we get rid of that. Okay? Another illustration na gusto kong ipakita sa inyo, no? I remember this. I learned this from my pastor also before whenever we talk about renewing of the mind. Sabi niya, you cannot prevent birds from flying on top of your head. Kaya alba, daming mga ibon, nandyan siya. Okay? You cannot prevent them kasi nandyan yung mind. These are like thoughts. Thoughts are like birds flying over your head. Okay? You cannot prevent that. Nandyan lang sila. But you can definitely prevent the birds from going on your head and building a nest on it. Pwede mong mapigilan, pwede mong sabihin, ups, hindi ka pwedeng pumatong sa ulo ko at mag-build ng nest. Ganon din po yung thoughts. Pwedeng aali-aligid. Kasi ganito yon, di ba? You got rid of the old stinking thinking, right? And then you're putting on the new one. Pero maaaring aali-aligid yung mga old thoughts. Okay? Sige, andyan lang sila. Okay? Pero, pwede mong sabihin na, ups, hindi ka pwedeng dumapo sa aking isipan. Hindi ka pwedeng mag-build ng nest dyan. Tapos na. Tama na. I am not allowing those old mindset and those old way of thinking to dwell in my head. Kaya natin gawin yan, mga kapatid. Amen? Okay, so yun ang nais ng Diyos para sa atin. Now, in Jeremiah 29:11, isa sa mga parang gasgas na verses na yan, pero huwag nating hayaan na parang ganyan-ganyan lang sa atin yan kasi talagang ang ganda po ng sinasaad nito, lalong-lalo na sa patungkol sa kaisipan ng Diyos para sa atin. Sabi niya doon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Sa ibang version po sa English, sabi niya doon, for I know the thoughts, kaisipan ko. Hindi lamang plano, pero ang kaisipan ng Diyos para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Agree? Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, paano natin ito gagawin? Paano natin ipapamuhay, kapatid? Kasi nga, ang ganda ng kaisipan ng Diyos para sa atin. Okay? It's time for us na ituon ang ating kaisipan doon sa kaisipan ng Panginoon at tanggapin natin yan. At hayaan natin na yun yung ating magiging meditation. Now, it takes work to do that. What do I mean? It takes effort on our end. Do you agree? Kailangan mag-effort talaga tayo. Kaya nga, huwag po kayong mag-alala kasi ang renewing of the mind po ay process. Hindi po iyan automatic. Alam niyo, yung salvation po natin, that is something that's automatic. When I say automatic, I mean the moment you receive Jesus as Lord and Savior, yung salvation mo, in-acknowledge mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, automatic yan. Meron ka ng relationship sa Kanya. You are already saved, no doubt about that. Hindi mo kailangang pagtrabahuan yan. Clear po? Yun po yung salvation natin. Kaya nga, it's by faith. Talagang it's by grace through faith. Yan ang ating salvation. Pero alam niyo po, sa soul po natin, yung process ng renewing of the mind po, ay proseso po talaga. Hindi po minamadali yan. Amen? Hindi po minamadali. Kaya nga, yung word po na ginamit po dun sa Romans 12:1 and 2, sa English po, the word transformed is the word metamorpho.
kung saan nanggaling yung salitang metamorphosis. Maalala niyo pa yung biology niyo noon? Ano yung metamorphosis? Kung papaano na-transform ang isang caterpillar at naging butterfly. Ito po ba ay overnight process? Ay hindi po. Nakalimutan ko kung ilang araw po yun. Pero ito po ay isang proseso na kung saan yung pong caterpillar, dumadaan po yan sa isang proseso na hindi po comfortable. Imagine niyo na lang yung caterpillar ay nasa loob ng cocoon. At doon sa loob ng cocoon ay, alam mo yung process na kung saan gusto niyang gumalaw, hindi siya makawala. No, kasi talaga namang nandoon siya sa loob. So, there might be times na feeling natin, ang hirap naman ito, Panginoon. Ang hirap naman ng proseso nito. Just imagine kung yung pong cocoon, yung caterpillar sa loob ng cocoon, ay minadali niya yung proseso at lumabas siya agad, wala pa siyang wings. Ano kaya sa tingin mangyayari? Ay, hindi po magiging buo yung process. Hindi po siya magiging butterfly. Baka iba na po yung itsura niya. Hindi na magiging butterfly. Baka ang tawag na lang sa kanya ay... Pero ito kasi yung maganda dyan if you're gonna look at it, imagine, pagka nag-undergo ng metamorphosis yung caterpillar, nababago ang anyo, hindi lang anyo, pati pangalan. Yeah? Alam mo yun? Dati caterpillar siya. Nung nag-undergo siya ng process of metamorphosis, ano nang pangalan niya? Butterfly. Hindi po siya tinawag na butterpillar. O di kaya caterfly. Totally wala man lang traces ng old, right? Medyo inisip-isip ko, ano? Diba? So, baka naman kung pinilit niya na lumabas nung nasa cocoon siya, yun na yung caterfly. Parang di bagay. Kasi kalahati na lang yung lumabas na na wing, no? Walang S kasi isa lang wing. Okay? Pero maigi na lang. Kapatid, tapusin natin yung proseso ng pagbabago ng kaisipan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi ang ganda nun eh. Hindi lang yung ating pagkatao, pati yung, kaya nga we're given a new name, yun pala yung ibig sabihin nun, yung sinasabi sa Bible, right? Okay? Lahat bago, kasi ganun na, isipin mo na lang yung caterpillar to a butterfly. O nga no? Totally different. You don't see traces. Hindi ka nakakita. Yung butterfly, okay, let's just stay there for a while. Yung butterfly, hindi siya yung, di ba, yung caterpillar kasi it's like, sino nakikitan sa caterpillar dito? Baka meron. Medyo may pagka-weird, no? Yung parang, cute-cute nung caterpillar. Okay, medyo konti lang ang ganon. Medyo, really nakikitan ka. Pero generally, when we see a butterfly, we go like, wow, ganda ang kulay, right? Hello, 3 p.m. service. Gising ba kayo? O, lahat ng mga inaantok magsabi ng amen? Walang mintis. Di ba? Okay, walang mintis. So again, pag nakakita ka ng caterpillar, rarely do people say, ay, yung cute. Okay? Pero pag butterfly, wow, ang ganda. Di ba? Okay, so bakit po? Dahil nga iba yung itsura. So hayaan mo ng Panginoon, i-perform niya yung metamorphosis sa ating kaisipan. Yes? And we are all work in progress. So kung maybe yung iba sa atin, nandun pa tayo sa cocoon, okay lang yan, wag kang magmadali kapatid. Yeah? Kasi gumagawa ang Panginoon sa buhay mo. Now, alam mo, meron ding terminology po sa, I think this is in IT or in programming. And maalala ko nung, di ko sabihin kung anong taon yun, na kung narinig ko ito, natutunan ko sa school. Ito po yung term na GIGO. Okay, GI ha? GI. Okay. Gigo. Okay, GI. Alright? Ano po yung GIGO? Garbage in, garbage out. Dahil sa programming sa computer, alam mo, ang computer, walang sariling isip yan. Kung ano yung pinograma mo, yun ang lalabas. Okay? Kung ano yung in-input mo, yun din yung output. Iba yung ating mind. Compare din siya sa computer, pero guys, matindi ito. Grabe to. Talagang pinakamagaling na computer yan sa buong mundo. Kung ano yung ipinasok mo, yun din yung lalabas. Yeah? Okay? So, if it's GIGO, and if it's garbage na pinapakain mo sa isip mo, huwag kang magtaka kung garbage din ang lalabas. But I declare this over your new life. Binabago ng Panginoon ng ating GIGO. Yes? Ngayon, it's good in, good out. Yeah? Good in, good out. Come on. Mga mabuting mga bagay ini-input natin. Ang mga bagay ng mga kaisipan ng Panginoon ating ini-input at yun din ang lalabas sa ating mga buhay.
Sabi nga niya sa Luke 6:43-45, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Tama? Okay, kasi nga, good in, good out. So kung ano yung prutas na nakikita sa buhay natin, magandang prutas, yes? Dahil nag-i-input tayo ng mabuti sa ating mga kaisipan. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Kung kaya't ito po, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng ating labi. So lahat nagsisimula sa isip at sa ating puso. Kung kaya't ang pangalawa, after that, ano na ngayon? Dahil meron tayong bagong POV. It does not stop here. Now, having a new POV, okay, means having a new way of speaking. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of yung mga ininput mo sa isip mo at sa puso mo, now your new POV is coming out of your new way of speaking. Wow, binabagyo ni Lord. Hindi dating ganyan magsalita yan. Dati mabulaklaki ng mga salita. Ngayon, wow, di ba? Nakaka-encourage na. Gusto niyo ba yon? Reference sa atin, yes? Na kung tuwing binubuksan natin ang ating mga bibig ay punong-puno ito ng encouragement. Hindi ng panlalait at kung ano-ano pa, but full of encouragement. That's us. Amen? Bakit? Dahil binabago ng Panginoon ang ating pag-iisip. Out of the abundance, lahat ng ini-input natin, nakikita yan sa ating pananalita. Do we want that? Yes. Proverbs 18:21, no? Sa Tagalog sabi niya, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Death and life are in the power of the tongue. Okay? Understand that. So, dahil alam mo na ganun ka-precious, ganun kabigat, no? Yung sinasambit ng iyong bibig, hindi ka lang basta-basta. Okay? Dahil alam mo na, importante yung ini-input ko kasi it's actually like this, no? Kahit anong effort ang ilagay mo na sabihin ang tama, pero kung hindi mo binabago yung input na pumupunta sa iyong puso, you know what? Lalabas at lalabas din kung ano yung totoo na galing sa loob. Kaya nga ang ganda na yung focus natin ay yung sa puso natin at sa ating kaisipan. Amen? Dahil the more you input good things, you will not deny it. Yun ang lalabas sa bunganga mo. Ang tanong, kalamansi. Pagka yung in-squeeze ang kalamansi, anong lalabas? Kalamansi juice. Asim. Gising kayo, maasim ang kalamansi. Okay? Pagka yung apples, pag in-squeeze mo ang apples, anong lumalabas? Apple juice. Yung mga Ilocano dyan, apple juice. No? Sabi ni Pastor Paul, apple juice. Apple juice. Iba po yun. Okay? Okay. Pag in-squeeze si Cats, ano kaya ang lalabas? When life issues will squeeze you, kapatid, ano kaya ang lalabas sa'yo? Diba? Kung ano yung ini-input mo. Kapatid, life will squeeze you in so many ways. Pero kung ang input mo sa iyong isip at sa iyong puso ay ang salita ng Panginoon at ito ay inaalaw mo na ma-renew ka ng Panginoon na iyong pag-iisip, you don't have to worry. Kasi ang lalabas dyan ay yung faith na ipinapasok mo. Ang lalabas dyan ay yung steadfastness na ipinapasok mo. Ang lalabas dyan ay yung faithfulness na nilalakaran mo at natutunan mo sa Panginoon. Amen? Amen? So yun, doon tayo sa, sige Lord, input lang ako ng input, makikinig lang ako, amen ako ng amen, di ko tutulugan ang preaching, hallelujah. Kaya makikinig ako, magno-notes ako, hallelujah, yes? Okay? Di lang ako magpapacheck ng attendance, makikinig ako sa iyong salita para magkakaroon ng input sa aking puso. Amen? And then, out of the abundance of the heart, your mouth speaks. Clear ba mga students? Ang gagaling ng mga estudyante ko ngayong hapon na to. Amen. Last point. Tamo, gising na gising si Apa. Yes, Apa? Yes. Okay. Alright. And lastly, a new POV now means having a new way of doing. Yan. Papasok natin, ihabol natin yung doing na yan. Again, ang salvation natin is not by works. Free gift of God yan. But the process of renewing of the mind ay meron po tayong responsibilidad dyan. Meron po tayong ginagawa. But don't worry, hindi po ito ayon sa ating sarili lamang. Kasama natin ang banal na Espiritu. Amen?
At as we keep on, no, going through this process, again, automatic, a new way of doing. Why? Because we understand that we have a new way now of being. No? Una sa lahat yung ating identity sa Panginoon. At dahil alam natin kung sino tayo sa Panginoon, nababago ang ating kaisipan, nababago ang ating pananalita, then nakikita na sa buhay natin yan. Therefore, hindi na natin ipagpipilitan sa ating sarili, uy, bawal to, bawal. Hindi na ganun, hindi na tayo bawal conscious. Kundi, alam mo yun, we're God conscious now. At yung mga bagay na mga dapat at hindi natin dapat gawin, automatic na lang yan nalalabas sa buhay natin. Resulta na lang yan, lalakad na lang tayo as men and women, as children of God, doing the things that God has called us to do. Kung dati wala kang pakialam dyan sa mga tao sa paligid mo, bakit? Why do I feel compassion now for people? Dati dati wala naman sa akin yun. Pero bakit ngayon? Meron na akong concern. Yan. At nais mo nang tumulong sa iba. Bakit? That's the new nature na binigay ng Panginoon sa iyo. At ang resulta niyan is a new way of doing. Biglang yung kamay mo may gusto nang gawin, pagtulong sa iba, pag-reach out sa iba. Yes? So it's a beautiful process, church. Yeah? Hindi tayo kailangan ma-stress na, paano ba to ABC 1, 2, 3? Kailan ba ako mag-attend ng class 1, 2, 3, 4, 5? No. Okay, well, that can be part of it, but that's not like, kailangan na ako, uy, pag na-miss mo yung isa, wala na. Hindi. Okay, be patient with yourself. It's a process. Amen? Okay, Ephesians 5:8-12, I think this is gonna be the last verse I'll be reading. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Hallelujah. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng pamumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon, kahiyahiyang nababangkit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Okay? At I think this is the last verse na lang. Matthew 5:13-16, mga kapatid. Kayo, tayong lahat po, ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ba ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Mga kapatid, pinapaalala ko kung sino kayo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, kapatid, at yung mabubuting gawang yan ay hindi para mag-glorify ka, bagkus para papurihan ang inyong Ama na nasa langit. That's a new way of doing. Everything that you do, you know you're doing it unto the Lord, and He gets all the glory. Amen? God has given us the grace for this. Hindi po ito isang mensahe para i-condemn tayo kasi nga, ay paano ako? Okay lang. Kung nasaan ka man sa journey, that's the reason why nandito tayong lahat. We are all in this together. Amen? Nagtutulungan tayo. Lahat tayo ay nasa journey kung saan binabago tayo ng Panginoon. At dahil tayo ay willing na baguhin siya, okay, praise God, makikita ang resulta sa buhay natin. Saan nagsisimula? Sa isip, and then sa salita at sa gawa. Lahat yan ay ginagawa ng Diyos para sa atin at dahil tayo ay willing. Amen. We say, yes, Lord, we are willing to be changed by you. Amen? Let me pray for you. Panginoon, maraming salamat. Bawat isa sa lugar na ito, Lord God, ay talaga namang binabago mo, tinuturuan mo, Lord God. Salamat na mahal niyo kami. Hindi niyo kami hinahayaan na gano'n na lang, na dati lang. Kumusta? Eto, ganito pa din. But you want us, Lord God, to go through this journey of renewing the mind dahil gusto niyo po na mabago ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Not just for the gift of salvation, for which is a good thing, but even here on earth, nais niyo na mabuhay kami na kung saan makikita namin ang victory sa pang-araw-araw. And that, Lord God, part of it is renewing the mind. So salamat, Panginoon. Thank you, Father.